Yaro! Welcome back sa aking travel vlog. Ngayon nandito tayo sa isa sa pinakasikat na theme park sa mundo, ang Universal Studios. Kung mahilig kayo sa rides, movies at adventures, siguradong magugustuhan nito. At bago nga pala kami pumunta ng Universal Studios, isiningit muna namin sa itinerary namin itong tinatawag na Temple of Heaven. Ang Temple of Heaven ay isang napakalawak na complex na itinayo noong Ming Dynasty. Dito pumunta ang mga emperor noon para magdasal para sa magandang ani at kaunlaran ng bansa. Grabe, sobrang rich ng history. Actually, madami kang makikita dito. Yung ginamit ko nga na profile pic ko, dito nang galing yan. So, may i-recommend ko siya na isama nyo rin siya sa itinerary nyo. Honestly, mas maganda siya in person kaysa sa picture. So, itry nyo na. At dumiretso na nga kami sa Universal Studios. Nag-gidi nga pala kami papunta doon. Medyo ginabi na kami guys dahil na-traffic at kumain pa kami. Isa pa, medyo malayo-layo din yung biyahe. At i-share ko na rin pala sa inyo tong red moon na nakita namin. Grabe, first time ko makakita ng ganitong kulay ng moon. Sa Pilipinas nakikita yata yan pero hindi ko lang siguro naabutin. At ito na, medyo malapit-lapit na kami sa Universal Studios. So guys, nandito kami sa Universal Studio. Medyo madilim na pero alas 5 pa lang siya. Medyo ginabi kami so hindi namin alam kung saan ba yung daan namin. Ha? Huwag nyo kaming tularan guys, agaan nyo yung punta para mas masulit nyo. At bago nga tayo pumasok sa loob, ito muna yung mga dapat mong malaman para sulit na sulit ang trip mo. Una-una, ticket. Mas okay kung magbo-book ka ng online in advance kasi mabilis ma-sold out lalo na pag peak days. At yes, dalhin nyo lagi yung passport nyo. At mag-download din pala kayo ng Universal Studio Resort app para dun nyo makikita yung waiting time ng mga rides dito. At andito na nga tayo sa loob. Hayaan nyo akong ipakita sa inyo yung mga ilan sa mga sikat na rides dito and yung mga itsura nila para naman may idea kayo bago kayo pumunta. Paalala ko na rin sa inyo kasi based on experience ko, bawal magdala ng malaking tripod. Actually, alis lahat naman sa Disneyland ganun din. Nawala lang din sa isip ko. In case lang din na maisip nyo magdala, wag na lang kasi kukunin din nila dito ito. At syempre, ang una naming pupuntahan dito is ang Harry Potter. Pag sinabi mong Universal Studio Beijing, unang papasok agad sa isip mo is yung Harry Potter. So tara na, puntahan na natin to. At natatanong ko na nga dito yung university nila. University ba? O kasi hindi ko sure. And look at that. Yung saktong pagdating namin, may pa-light show yung Hogwarts. Sobrang laki, sobrang detailed. Parang totoong magic school talaga. Yung vibe, parang anytime may lalabas na wizard sa harap mo. Hindi mo talaga mapapaliwanag. Kailangan mo siyang makita in person para ma-feel mo yung magic.
At ito, meron pa silang pa ganito yung maangat-angat na halaman. Alam ko sa Harry Potter din to eh. Nakita ko na to, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. At ang next naman na pupuntahan natin ay isa sa pinaka-cute at pinaka-fun na area dito sa Universal. Ang Kung Fu Panda. Parang ancient China village na may mix ng cartoon magic. Meron silang indoor rides dito na super immersive, parang sumakay ka sa mismong adventure ni Po habang nagiging Kung Fu warrior ka rin. May motion effects, lights at storytelling na parang nasa movie ka talaga. And so sad na lobat yung camera ko. Kaya isa-share ko na lang yung ilan sa mga picture dito. So overall experience guys, worth it ba yung Universal Studio? Yes, 100%. Kung mahilig ka sa movies, adventure at theme parks, ibang level talaga experience dito. Di lang siya amusement park, isa siyang buong cinematic world.